Nagsasayaw ang kamatayan sa rumaragasang ilog ng San Roque ng gabing iyon. At si Solar, sa isang kisapmata, ay walang atubiling nakipagsayaw rin. Isang nakabibinging sigaw ang pumunit sa walang tigil na pagbagsak ng ulan, isang sigaw na nagmula sa kung sino mang nilalamon ng maitim at malamig na tubig. Ang langit ay parang hinahagupit ng latigo ng kidlat, bawat dagundong ng kulog ay tila ba nagbabadya ng mas matinding kapahamakan. Ang amoy ng basang lupa, ng nabuwal na mga sanga, at ng putik ay nanunuot sa ilong, nagpapalala sa kaba na nararamdaman ng sinumang makasaksi sa bagsik ng kalikasan. Si Solar, basang-basa na rin mula sa bubong na tila nilalaro lang ang ulan, ay napatalon mula sa kinatatayuan niyang maliit na silungan ng waiting shed. Nakita niya, o inakala niyang nakita, ang isang anino, isang katawan ng tao, na inanod ng rumaragasang tubig mula sa tulay na bahagyang gumuho dahil sa walang tigil na ulan nitong mga nakaraang araw. Walang ibang tao sa paligid. Ang mga bahay ay tila mga multong nakakandado, ang mga ilaw patay, ang mga residente ay takot na takot lumabas. Sino ang baliw na tatawid sa ganitong panahon? Diyos ko po! Hindi niya namalayan ang sariling sigaw. Walang pag-aalinlangan, tinanggal niya ang suot na tsinelas na lalo lang magpapabigat sa kanya. Hinubad din niya ang manipis na jacket. Sa ilalim niyon ay isang lumang t-shirt at kupas na pantalon. Hindi ito ang oras para mag-isip kung tama ba ang gagawin niya. Isang buhay ang nakataya. Sa isang iglap, tumalon si Solar sa malamig at maputik na tubig. Ang lamig ay parang libu-libong karayom na tumusok sa kanyang balat. Ang lakas ng agos ay agad siyang hinila, sinubok ang kanyang determinasyon. Bawat langoy ay parang 1 kilometro ang layo. Ang mga kamay niya ay nangangapal na sa lamig, ang mga braso ay parang tingga sa bigat. Ang tubig baha, na may kasamang mga sanga, basura, at kung ano-ano pang naanod, ay humahampas sa kanyang mukha. Ilang beses siyang muntik ng malunod, napasukan ng tubig ang bibig niya, isang mapait na kagat mula sa ilog na gustong kumitil sa kanila. Ngunit sa bawat pagkakataong iyon, mas lalo siyang nagpupumilit. Kailangan kong maabutan siya, sabi niya sa sarili, ang tinig ay nanginginig hindi lang sa lamig kundi sa takot na baka huli na ang lahat. Hindi ako pwedeng sumuko. Nakita niya muli ang matanda, mga 10 metro na lang siguro ang layo, bahagyang lumulutang-lutang, ang ulo ay pasulpot-sulpot sa tubig. Mukhang wala na itong malay. Mas binilisan pa ni Solar ang pagkampay ng mga braso at binti, nilalabanan ang pagod at ang pagnanais ng katawan niyang bumigay na lang. Nang sa wakas ay maabutan niya ang matanda, agad niyang sinapo ang ulo nito para manatiling nakaangat sa tubig. Ang katawan ng matanda ay malambot at walang kalaban-laban. Mas mabigat ito kaysa inaasahan niya. Hirap na hirap siyang hilahin ito patungo sa pampang, na tila ba ang bawat metro ay isang walang katapusang pagsubok. Ang mga paa niya ay sumasayad na sa malambot na putik sa ilalim ng tubig, minsan ay dumudulas. Lolo! Lolo, gising, sigaw niya, kahit alam niyang baka hindi siya marinig. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, tila ba nakikisimpat siya sa kanilang kalagayan. Sa wakas, matapos ang tila walang hanggang pakikipagbuno sa tubig, naramdaman ni Solar ang matigas na lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Gamit ang natitirang lakas, hinila niya ang matanda paakyat sa maputik na pampang, palayo sa mapanganib na tubig. Humahagok ang dibdib niya sa pagod, ang bawat paghinga ay maingay at mabigat. Nanginginig ang buo niyang katawan. Ihiniga niya ang matanda sa medyo mataas na bahagi ng lupa, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, na kahit paano'y nagsisilbing pansamantalang silong. Sinuri niya ito. Maputla ang matanda, ang mga labi ay kulay ube. Kinapa niya ang pulso sa lig. Mahina, pero nandoon pa. Humihinga pa ito kahit pamababaw at may kahirapan. Naalala ni Solar ang mga napapanood niya sa GE. Diniinan niya ang dibdib ng matanda, ilang beses, umaasang makakatulong iyon. Hindi siya sigurado kung tama ang ginagawa niya, pero kailangan niyang subukan ang lahat. Lolo, gumising po kayo. Lolo T. Pakiusap niya, tinatapik-tapik ang pisngi nito. Maya-maya, umubo ang matanda. Iniluwan nito ang maruming tubig na nainom. Isang ubo, tapos isa pa. Pagkatapos ay huminga ito ng malalim, isang paghingang mas malakas kaysa kanina. Nagmulat ito ng mata, ngunit ang tingin ay blanko at halatang wala pa sa sarili. Tubig uhaw di. Hirap na bulong ng matanda. Nataranta si Solar.
Paano siya makakakuha ng malinis na tubig sa ganitong sitwasyon? Ang tanging tubig sa paligid ay ang maruming tubig baha at ang ulan mula sa langit. Ang matanda ay nagsimulang magsalita ng pautal-utal, tila nananaginip. Elena! Elena anak nasaan ka? Elena di. Ang mga salitang iyon, kahit mahina, ay tumago sa pandinig ni Solar. Sino si Elena? Anak daw. Napakunot ang noo ni Solar, isang kislap ng pagtataka ang gumuhit sa kanyang mga mata, ngunit agad ding nawala dahil mas nangingibabaw ang pag-aalala sa kalagayan ng matanda. Hindi ito ang oras para usisain ang mga bagay na iyon. Pinilit ni Solar na itayo ng bahagya ang ulo ng matanda, isinandal sa kanyang hita. Hinaplos niya ang basang buhok nito, tinatanggal ang ilang dahon at putik. Ang mukha ng matanda, kahit nagusgusin at may mga galos, ay may bakas ng dignidad ng isang taong tila sanay sa mas maayos na buhay. Lolo, magiging maayos din po kayo, sabi ni Solar, sinisikap na maging kalmado ang boses para hindi ito lalong matakot. Kailangan po nating makahanap ng tulong. Luminga-linga siya sa paligid. Madilim pa rin at ang ulan ay hindi pa rin tumitila, bagamat hindi na kasinlakas ng kanina. Ang pinakamalapit na bahay ay may ilang daang metro pa siguro ang layo. Unti-unting nagkaroon ng bahagyang linaw ang mga mata ng matanda. Tumingin ito kay Solar, isang tingin na maihalong pagkalito at marahil, kaunting pasasalamat. Humigpit ang hawak nito sa braso ni Solar na para bang doon kumukuha ng lakas. Ang mga kamay nito, kahit nanginginig, ay may kakaibang init. Matapos ang ilang sandali ng pananahimik, kung saan ang tanging naririnig lang ay ang patak ng ulan at ang kanilang mabibigat na paghinga, muling nagsalita ang matanda. Ang boses nito, bagamat mahina pa rin, ay mas malinaw na ngayon. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Salamat, iha. Bulong nito. Huminga ito ng malalim, tila nag-ipon ng lakas para sa susunod na sasabihin. Anong pangalan mo, iha? Ang simpleng tanong na iyon, sa gitna ng nagbabadyang panganib at ng amoy ng putik at basang lupa, ay tila isang maliit na sinag ng araw na sumilip sa makulimlim na kalangitan. Hindi alam ni Solar kung bakit, pero pakiramdam niya, ang sagot niya sa tanong na iyon ang magiging simula ng isang bagay na hindi niya inaasahan, isang bagay na maaaring magpabago ng tuluyan sa takbo ng kanyang buhay. Solar po, sagot niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, sa kabila ng pagod at lamig. Solar Madrigal. Kinabukasan, matapos ang gabing iyon na puno ng tensyon at takot, dinala si Solar ng mga tauhan ni Don Rafael Buenavista, ang matandang kanyang iniligtas, sa mansyon nito. Hindi niya alam kung ano ang aasahan. Ang tanging nasabi lang sa kanya ay nais daw siyang personal na pasalamatan ng matanda kapag ito'y medyo nakapagpahinga na. Nakahiram siya ng tuyong damit mula sa isa sa mga kasambahay, isang simpleng bestida na medyo maluwag sa kanya. Pakiramdam niya ay isang basang sisiw na napadpad sa pugad ng agila. Ang mansyon ay malaki, nakatayo sa isang malawak na lupain na napapalibutan ng matataas na pader. Mula sa labas, mukha itong luma ngunit halatang inaalagaan. May hardin sa harap na puno ng mga bulaklak na hindi niya kilala ang pangalan. Ang pinto pa lang ay gawa na sa matigas at makapal na kahoy, tila ba nagsasabing hindi basta-basta ang nakatira sa loob. Pagpasok niya sa malaking sala, na may matataas na kisam at mga antigo at mamahaling muebles, ang unang sumalubong sa kanya ay hindi ang pasasalamat na inaasahan, kundi isang pares ng mga mata. Mga matang tila ba kayang tumagos hanggang sa kaluluwa mo, matang mapanuri, matang hindi maitatago ang pagkainis, at matang nanlilisik. Ang babaeng nagmamay-ari ng mga matang iyon ay nakatayo malapit sa isang grand piano, balingkinitan ang katawan, balat porselana, at may buhok na itim, lampas balikat ang haba. Maganda siya, walang duda. Pero ang ganda niya ay nababalutan ng isang aura na tila ba nag-ielo. Nakasuot ito ng isang eleganteng pantulog na sutla na lalong nagpatingkad sa kanyang kutis. Siya marahil si Chloe, ang apo na nabanggit ng isa sa mga tauhan kanina. Hindi ito ngumiti. Bagkus, tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, na parang isang piraso ng dumi na napadpad sa mamahalin nitong carpet. Naramdaman ni Solar ang biglaang pagkailang. Napayuko siya ng bahagya, hindi alam kung saan ilalagay ang mga kamay. So, ikaw pala iyon, malamig na sabi ni Chloe, ang boses ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Walang bakas ng pasasalamat ni katiting na interes. Ang tagapagligtas daw ni Lolo.
May diin sa salitang tagapagligtas na para bang hindi ito naniniwala. Hindi nakasagot agad si Solar. Ano nga ba ang dapat niyang isagot? Sakto namang dumating si Don Rafael, inaalalayan ng isang lalaking nakauniporme na ipinakilala sa kanya kanina bilang si Clark, ang personal assistant at pinagkakatiwalaang bodyguard ng matanda. Si Clark ay matangkad, nasa edad 30 na siguro, seryoso ang mukha, ngunit may mababakas na kabaitan sa mga mata. Umiti ito ng tipid kay Solar. Apo, si Solar. Siya ang nagligtas ng buhay ko kagabi, sabi ni Don Rafael. Ang boses ay medyo mahina pa rin ngunit may sigla. Solar, iha, ito si Chloe, ang nag-iisa kong apo. Pilit nang umiti si Chloe sa kanyang lolo. Yes, lolo. I heard. How brave of her. Ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumingin itong muli kay Solar. Salamat sa ginawa mo para kay lolo. Parang pilit at walang kabuhay-buhay ang pagkakasabi. Nakahinga ng maluwag si Solar nang kausapin siya ni Don Rafael. Ang init sa boses ng matanda ay sapat na para mabawasan ang lamig na dala ng presensya ni Chloe. Inanyayahan siya nitong sumalo sa kanilang agahan, bilang pasasalamat na rin daw. Hindi sana siya papayag, nahihiya, pero mapilit ang matanda. Ang hapagkainan ay isa pang larawan ng karangyaan. Mahaba ang mesa, gawa sa matigas na nara, at napapalibutan ng mga upuang may magagarang ukit. Kumpleto ang kubyertos na hindi alam ni Solar kung paano gamitin lahat. Si Don Rafael ay nasa kabisera, si Chloe ay nasa kanang bahagi, at si Solar ay pinaupo sa kaliwa, kaharap ni Chloe. Si Clark ay nakatayo sa di kalayuan, laging handang umasiste. Habang kumakain, panay ang kwento ni Don Rafael tungkol sa kung gaano siya katakot kagabi at kung paano siya iniligtas ni Solar. Papuri dito, papuri doon. Si Solar naman ay tango lang ng tango, nahihiya sa mga sinasabi ng matanda. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ako ngayon, sabi ni Don Rafael, ay halong emosyon sa boses. Tumingin ito kay Solar nang may paghanga. Si Chloe, sa harap ng kanyang lolo, ay ubod ng tamis. Nga po, lolo. We're very lucky to have her. You know, lolo, I was so worried about you last night. Hindi ako nakatulog buong gabi kakaisip kung ano na ang nangyari sa'yo. Ang mga mata niya ay nagkaroon ng kunwaring pag-aalala na para bang siya ang pinakaapektadong tao sa buong mundo. Pero nang saglit na tumingin si Don Rafael sa kinukuha nitong ulam, sumulyap si Chloe kay Solar. Ang kunwaring pag-aalala ay napalitan ng isang malamig na ngisi, isang mabilis na kislap ng pangmamata na agad ding nawala nang muling tumingin ang lolo. Naramdaman iyon ni Solar. Parang isang malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. Sinubukan niyang huwag ipahalata ang pagkailang. Kaya naman, Solar, gusto kong manatili ka muna dito sa mansyon, sabi ni Don Rafael. Para naman makabawi kami sayo. At para masiguro kong maaalagaan ka rin. Mukhang kailangan mo rin ng pahinga matapos ang nangyari. Namilog ang mga mata ni Solar. Nako, Don Rafael, huwag na po. Ayos lang po ako. Malaking bagay na po ang. Walang pero-pero, putol ni Don Rafael, may ngiti sa labi. Consider this as a new way of saying thank you. At saka, gusto kitang makilala pa, iha. May kung anong pamilyar sa'yo. Medyo nag-isip ang matanda. Sa kabilang banda ng mesa, halos mabulunan si Chloe sa kanyang kinakain. Agad siyang uminom ng tubig. Lolo, are you sure? Baka naman po may pamilya siyang nag-aalala sa kanya or may iba siyang kailangang asikasuhin. Ang tono ni Chloe ay puno ng tea concern, pero ang tunay na mensahe ay halata para kay Solar. Hindi ka namin kailangan dito. May pamilya ka ba, iha? O may kailangan kang uwian agad? Tanong ni Don Rafael kay Solar. Umiling si Solar. Wala na po akong pamilya, Don Rafael. At wala rin naman po akong importanteng babalikan agad. Totoo iyon. Namumuhay siyang mag-isa mula nang yumaw ang kinagisnan niyang tiyahin. Kung ganoon, wala nang problema, masayang sabi ni Don Rafael. Chloe, apo, ihanda mo ang guest room para kay Solar. Yung pinakamagandang guest room natin. Ang ngiti ni Chloe ay tila napilitan. Of course, lolo. Anything for your special guest. Muli, ang diin sa salita ay hindi nakaligtas sa pandinig ni Solar. Habang nagpapatuloy ang agahan,
kapag si Don Rafael ay nakatingin sa iba o abala sa pagkain, si Chlo ay pasimpleng nagbibitiw ng mga patutsada. Nang mapansin ni Don Rafael na medyo gusot pa ang damit ni Solar, kahit nahiram lang, sinabi nito, mamaya, ipagbili natin si Solar ng mga bagong damit. Agad namang sumabat si Chlo, oh, Lolo, she looks fine. Some people prefer simplicity. Hindi ba, Miss Solar? Ang ngiti niya ay parang nang-iinis. Nang si Solar ay napainom ng tubig mula sa basong kristal, medyo nanginginig pa ang kamay dahil sa paninibago, sinabi ni Chlo, careful. Baka mabasag mo yan. Mahal pa naman ang bili ni Lolo dyan. It's an antique, you know. Bawat salita ni Chlo ay parang maliliit na tinik na tumutusok kay Solar. Pinipilit niyang huwag magpaapekto, pero hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya at kaunting inis. Ano ba ang problema ng babaeng ito sa kanya? Dahil ba sa atensyong ibinibigay sa kanya ni Don Rafael? Matapos ang agahan, nagpaalam muna si Don Rafael na magpapahinga sa kanyang silid. Naiwan si Solar at si Chlo sa hapagkainan, kasama si Clark na tahimik lang na nagmamasid sa isang tabi. Nang makaalis na ang matanda, biglang nag-iba ang timpla ni Chlo. Nawala ang peking ngiti at ang matamis na boses. Bumalik ang lamig sa kanyang mga mata, mas matindi pa kaysa kanina. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit kay Solar, na para bang isang mga ngasong papalapit sa kanyang biktima. So, panimula ni Chlo, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Ano ba talaga ang kailangan mo dito? Nagulat si Solar sa biglaang pagbabago ng ugali nito. Pipo, wala po akong kailangan. Gusto lang pong magpasalamat ni Don Rafael. Huwag mo akong daanin sa paawa effect mo, putol ni Chlo, isang sarkastikong tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Kilala ko ang mga tulad mo. Mga oportunista. Nakakita lang ng pagkakataon, aakma agad. Napatayo si Solar. Hindi po ako ganyan. Wala po akong masamang intensyon. Talaga lang, ha? Tinaasan siya ng kilay ni Chlo. Lumapit pa ito, halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Hindi ka kasali dito. Hindi ka nabibilang sa lugar na to, bakit ka pinatuloy ni Lolo? Anong ginawa mo sa kanya? Ang mga mata ni Chlo ay parang nag-aapoy sa galit at selos. Akala mo ba ganun lang kadali yun? You save an old man tapos biglang parte ka na ng pamilya? Wala po akong inaasahang kapalit sa ginawa ko, matatag na sagot ni Solar, kahit na sa loob-loob niya ay kinakabahan siya. Ginawa ko lang po ang tama. Ang tama? Ngumisi si Chlo. Ang tama para sa'yo ay umalis ka na dito. Bago pa ako mainis ng tuluyan sa'yo. Humarap ito kay Clark. Clark, ihatid mo siya sa guest room. Yung nasa dulo ng hallway, yung pinakamaliit. Ang utos ay kabaligtaran ng sinabi ni Don Rafael kanina. Hindi kumibo si Clark, pero tumango ito bilang pagsunod. Naglakad si Chlo patungo sa pinto ng dining hall. Bago ito tuluyang lumabas, huminto ito at muling humarap kay Solar. Isang mapagmataas at mapang-asar na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam mo, Lolo has a soft spot for strays. Pero hindi lahat ng strays, nagtatagal, sabi nito, ang boses ay puno ng pang-uyam. Isinara nito ang pinto ng may bahagyang kalabog. Sa isip ni Solar, narinig niya ang dagdag na mga salita, tingnan natin hanggang kailan katatagal. Naiwan si Solar na nakatayo doon, nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding sama ng loob at pagkalito. Ano ang nagawa niyang mali? Ang pagliligtas ba sa buhay ng isang tao ay naging kasalanan na ngayon? Ang mga mata ni Chlo parang mga patalim na handang sumugat anumang oras. Ilang araw na ang lumipas mula nang tumira si Solar sa mansyon ng mga Buenavista. Kung hindi lang dahil sa kabaitan ni Don Rafael, malamang ay matagal na siyang umalis. Ang matanda ay parang tunay na lolo kung ituring siya, maalaga, palaging may kwento, at tila ba may nakikitang espesyal sa kanya na hindi niya maintindihan. Pero sa bawat ngiti at kabaitan ni Don Rafael, may katumbas na matatalim na tingin at masasakit na salita mula kay Chlo. Pakiramdam ni Solar ay palagi siyang naglalakad sa manipis na yelo kapag nariyan ang apo ng matanda. Isang hapon, pagkatapos niyang tulungan ang hardinero sa pagdidilig ng mga halaman, isang paraan para hindi siya mabagot at para makaramdam na may silbi siya, bumalik siya sa kanyang kwarto para magpalit ng damit. Medyo nabasa ang suot niyang blusa. Ang guest room na ibinigay sa kanya,
kahit na iyong ipinakamaliit, ayon kay Chlo, ay malinis at komportable pa rin naman. May maliit na bintana na tanaw ang hardin sa likod bahay. Habang naghubad siya ng basang blusa, nakatalikod sa pinto, hindi niya namalayan na bahagyang nakaawang pala iyon. Si Clark, na may ipagbibilin sana mula kay Don Rafael, ay sakto namang dumaan. Akmang kakatok na sana siya nang mapansin niyang hindi sarado ang pinto. Sisilip lang sana siya para malaman kung nasa loob si Solar, nang biglang mahagip ng kanyang mga mata ang isang bagay sa kaliwang balikat ng dalaga, sa may bandang likuran, bago pa man ito tuluyang makapagsuot ng bagong damit. Isang balat. Isang birthmark na hugis maliit na pakpak ng paru-paro. Napatigil si Clark. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa nakita niya ang balat ng dalaga, kundi dahil sa mismong hugis ng balat na iyon. Pamilyar. Sobrang pamilyar. Para siyang nakakita ng multo. Agad siyang umatras, dahan-dahang isinara ang pinto ng walang kaluskos, at mabilis na umalis, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Hindi maaaring bulong niya sa sarili, gulong-gulo ang isip. Si Solar naman, walang kamalay-malay sa nangyari, ay nagpatuloy sa pagbibihis. Nagsuot siya ng isang simpleng itim na bestida na ipinabili para sa kanya ni Don Rafael. Isa ito sa iilang damit na medyo nagustuhan niya dahil komportable at hindi masyadong magarbo. Pagbaba niya, nakita niyang walang tao sa sala. Si Don Rafael ay nagpapahinga at si Chlo naman ay malamang nasa kung saang lakad nito. Naisip niyang magbasa na lang muna ng libro, pero ang grand piano sa sulok ng sala ay tila ba humihila sa kanya. Mahilig siya sa musika, kahit na hindi siya marunong tumugtog ng anumang instrumento. Lumapit siya sa piano. Hinaplos niya ang makinis at malamig na mga tiklada. Umupo siya sa bangkito. Parang may kung anong nag-udyok sa kanya. Sinubukan niyang pindutin ang isang tiklada, tapos isa pa. Maya-maya, hindi niya namalayan, ang kanyang mga daliri ay gumagalaw na, bumubuo ng isang himig. Isang malungkot ngunit magandang himig na hindi niya alam kung saan niya narinig o natutunan. Para bang ang mga daliri niya ay may sariling isip, may sariling alaala. Ang musika ay dumaloy sa sala, malambing at puno ng damdamin. Nakapikit si Solar, ninanamnam ang bawat nota. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang lahat, ang pag-aalala, ang mga patutsada ni Chlo, ang kanyang kalituhan sa bagong mundong ginagalawan. Tanging siya lang at ang musika. Hindi niya namalayan ang pagdating ni Chlo, na nakatayo na pala sa may pintuan ng sala, nakapamaywang at may nanunuyang ngiti sa labi. Wow! Concert pianist na pala ang drama natin ngayon, sarkastikong sabi ni Chlo, pumapalakpak pa ng mabagal at may pang-inis. Agad na patigil si Solar sa pagtugtog, namumula ang mukha sa hiya at pagkagulat. Chlo. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang ni. Hindi sinasadya. O baka naman nagpapapansin ka lang. Akala mo ba kapag narinig ka ni Lolo na tumutugtog, mas lalo kanyang magugustuhan? Lumapit si Chlo, ang mga mata inang usig. Saan mo natutunan yang tinutugtog mo? Sa probinsya nyo, may grand piano rin ba kayo? Napayo ko si Solar. Hindi ko alam. Basta na lang lumabas sa mga daliri ko. Palusot, sabi ni Chlo. Tumingin ito sa piano tapos kay Solar. Alam mo, yung piano na yan, paborito yan ni Mama. Palagi siyang tumutugtog dyan dati. May kakaibang kislap sa mga mata ni Chlo nang banggitin ang kanyang ina. Isang kislap na hindi masabi ni Solar kung lungkot ba o ano. Biglang may naalala si Chlo. Teka nga, sabi nito, at lumakad patungo sa isang estante na puno ng mga picture frame. Kinuha nito ang isa. Speaking of Mama T. Iniharap nito kay Solar ang larawan. Nasa larawan ang isang napakagandang babae, may mahahabang buhok na kulay tsokolate, at may mga matang nangungusap. Nakangiti ito, isang matamis at mapagmahal na ngiti. Kamukhang-kamukha niya si Don Rafael, pero mas malambot ang mga linya ng mukha. At ang suot nito sa larawan. Napasinghap si Solar. Ang babae sa larawan ay nakasuot ng itim na bestida, katulad ng bestidang suot niya ngayon. Maging ang simpleng disenyo sa liig ay pareho. Siya si Mama Elena, sabi ni Chlo, ang boses ay medyo bumaba, hindi na kasing talas ng kanina, pero may bakas pa rin ang pagmamataas. Ang ganda niya, no? At yang bestidang suot mo,
isa yan sa mga paborito niyang ipinatahi noon. Marami siyang ganyan, iba-ibang kulay lang. Itim ang pinakagusto niya. Coincidence, di ba? Ngumisi si Chloe, pero ang ngisi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. O baka naman sinadya mong isuot yan? Hindi makapagsalita si Solar. Nakatitig lang siya sa larawan tapos sa sarili niyang suot. Ang pagkakahawig ay hindi maikakaila. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang kalamnan, isang halo ng pagtataka, kaunting takot, at isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Si Elena ang pangalang binubulong-bulong ni Don Rafael noong gabing iniligtas niya ito. Akala mo ba kapag ginaya mo siya, magiging katulad ka na niya, dagdag pa ni Chloe, bumalik na ang pagiging sarkastika. You wish. Malayo ka sa kanya. Sobrang layo. Ibinagsak ni Chloe ang picture frame pabalik sa estante ng may kaunting diin. Huwag ka nang umasang mapapantayan mo siya, o kahit ang anino man lang niya. Tumalikod na ito at naglakad paalis, iniwan si Solar na tulala at gulong-gulo ang isip. Si Clark, na kanina pa palang tahimik na nakamasid mula sa di kalayuan, sa may pasilyo, ay kitang-kita ang lahat. Nakita niya ang reaksyon ni Solar sa larawan. Nakita niya ang pagkagulat. At mas lalo siyang kinabahan. Ang balat na hugis pakpak ng paru-paro ang bestidang itim ang pamilyar na himig sa piano na minsan na rin niyang narinig mula kay Doña Elena noon. Noong bata pa siya at kararating lang sa mansyon bilang isang batang ulila na kinukop ng mga Buenavista. Ang lahat ng ito ay tila mga piraso ng isang palaisipan na unti-unting nabubuo. Napatingin siyang muli kay Solar na nakatayo pa rin sa harap ng larawan ni Doña Elena, tila ba may malalim na iniisip. Ang dalaga ay nakatalikod sa kanya. Pero kahit sa likod, may kung anong aura si Solar na nagpapaalala sa kanya ng yumaong ina ni Chloe. Parang hindi siya ordinaryong babae, bulong ni Clark sa sarili, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Ang pagdududa sa kanyang puso ay mas lalo pang lumalim. May misteryong bumabalot sa pagkatao ni Solar, isang misteryong kailangan niyang alamin, para na rin sa kapakanan ng pamilyang matagal na niyang pinagsisilbihan. Ang mga araw sa mansyon ay tila isang palaisipan para kay Solar. May mga sandaling nakakaramdam siya ng kapayapaan, lalo na kapag kausap niya si Don Rafael o kapag nag-iisa siya sa hardin. Ngunit ang presensya ni Chloe ay palaging parang isang madilim na ulap na nagbabadyang umulan anumang oras. Ang mga pahiwatig tungkol kay Doña Elena, ang bestida, ang musika, ang pangalang binanggit ni Don Rafael, ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Isang gabi, matapos ang isang buong araw na pagtulong sa paghahanda para sa nalalapit na fiesta sa bayan, kung saan inimbitahan ni Don Rafael ang ilang mga kaibigan, naramdaman ni Solar ang panlalambot ng katawan. Medyo nahamugan siya kagabi habang tinutulungan ang ilang katulong sa pag-aayos ng mga dekorasyon sa labas. Hindi niya ito pinansin noong una, pero pagsapit ng gabi, nagsimula na siyang makaramdam ng ginaw at ang ulo niya ay kumikirot. Nakahiga siya sa kanyang kama, nanginginig sa lamig kahit na nakakumot na siya ng makapal. Sinubukan niyang bumangon para kumuha ng tubig, pero nanghihina siya. Sakto namang dumaan si Clark sa tapat ng kanyang silid. May narinig siyang mahinang ungol mula sa loob. Dati-rati, hindi siya basta-basta kumakatok o pumapasok sa kwarto ni Solar, bilang respeto. Ngunit ngayon, may kung anong kaba siyang naramdaman. Marahan siyang kumatok. Solar! Ayos ka lang ba? Walang sumagot, pero narinig niya ang isa pang mahinang daing. Nag-alala si Clark. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakita niya si Solar na nakabaluktot sa kama, namumutla at halatang nilalagnat. Solar! Agad siyang lumapit. Dinama niya ang noo nito. Mainit na mainit. May lagnat ka. Si Solar, bahagyang nagmulat ng mata, ay nagulat nang makita si Clark. Si Clark, anong ginagawa mo dito? Hirap niyang sabi. Narinig kitang umuungol. Halika, tutulungan kita. Walang pag-aalinlangan, inalalaya ni Clark si Solar na umupo ng bahagya. Kumuha siya ng maliit na tuwalya, bimpo, mula sa banyo ng dalaga, binasa ito ng maligamam na tubig mula sa pitsel na laging nakahanda doon, at marahang ipinunas sa noo at lig ni Solar. Ang bawat kilos niya ay puno ng pag-iingat at pag-aalala. Salamat, Clark, nahihiyang sabi ni Solar. Ang lamig ng bimpo ay nagdulot ng kaunting ginhawa.
Nakakahiya naman sa'yo. Huwag mo nang isipin yan. Magpahinga ka lang. Kumuha siya ng gamot para sa lagnat mula sa first aid kit na dala niya. Palagi siyang mayroon nito para kay Don Rafael at isang basong tubig. Inalalayan niya si Solar na uminom. Habang ginagawa niya ito, hindi maiwasan ni Solar na mapagmasdan si Clark. Sa kabila ng seryosong mukha nito, may kabaitan sa kanyang mga mata. Ang mga kamay nito, bagamat malalaki at mukhang matitigas, ay napakalambot at maingat habang inaasikaso siya. May mga sandaling nagtatama ang kanilang mga paningin, at sa mga pagkakataong iyon, may kung anong kuryente ang dumadaloy sa pagitan nila, isang hindi maipaliwanag na koneksyon na pareho nilang nararamdaman, ngunit hindi binibigkas. Nang matapos siyang painumin ng gamot, inayos ni Clark ang kumot ni Solar. Nagtama ang kanilang mga kamay nang hindi sinasadya. Isang saglit na pagdampi, ngunit sapat na iyon para maramdaman nila ang init ng isa't isa. Mabilis na binawi ni Clark ang kanyang kamay, bahagyang namula ang kanyang mga tainga. Si Solar naman ay napaiwas ng tingin, naramdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Magpahinga ka na, sabi ni Clark, medyo nag-iba ang tono ng boses, tila ba may iniiwasan. Tatawagin ko lang si Manang Rosa para mabantayan ka. Akmang tatayo na si Clark nang biglang bumukas ang pinto. Si Chloe. Nakatayo ito roon, ang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa eksenang naabutan, si Clark na malapit kay Solar, si Solar na namumula ang mukha. Ang kaninang banayad na ikiligi at pag-aalala sa silid ay biglang napalitan ng matinding tensyon. Para bang isang malamig na hangin ang biglang umihip. Well. What do we have here? Mapang-uyam na sabi ni Chloe, ang boses ay tumatago sa lamig. Mukhang nagkakamabutihan na yata ang pasyente at ang nurse niya, Chloe, hindi yan tulad ng iniisip mo, mabilis na sabi ni Clark, tumayo ng tuwid, ang mukha'y bumalik sa pagiging seryoso. Nilalagnat si Solar. Tinutulungan ko lang siya. Talaga ba, Clark? O baka naman may iba ka pang tinutulong sa kanya? Lumapit si Chloe, ang tingin ay parang mga punyal na nakatutok sa kanilang dalawa. Napansin niya ang bimpo na hawak pa ni Clark. At ang panyo na nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng kama, isang puting panyo na may bordang TAD sa gilid. Dinampot ni Chloe ang panyo. SFBC, Elena Buenavista. Ito ang panyo ni Mama, hindi ba, Clark? Ang mga mata niya ay nag-aapoy. Bakit mo ginagamit to sa kanya? Natigilan si Clark. Panyo nga iyon ni Doña Elena. Isa sa mga naiwan nitong gamit na itinago niya bilang alaala. Sa pagmamadali niya kanina, iyon ang nadampot niya sa kanyang bulsa para ipuna sa pawis ni Solar. Hindi niya naisip. Si Solar naman, kahit na nanghihina, ay narinig ang sinabi ni Chloe. EFEG. Elena. Muli ang pangalang iyon. Napatingin siya sa panyo, tapos kay Clark, na ngayon ay halatang hindi mapakali. Chloe, nagkataon lang, simula ni Clark. Nagkataon, tumaas ang boses ni Chloe. O baka naman gusto mong iparamdam sa kanya na espesyal siya, na para siyang si Mama? Ganon ba, Clark? You're forgetting your place. Wala akong ginagawang masama, Chloe, matigas na sagot ni Clark, kahit na sa loob-loob niya ay nakakaramdam siya ng kirot sa mga salita nito. Alam niyang may bahid ng katotohanan sa sinasabi ni Chloe tungkol sa panyo, kahit hindi niya sinasadya. Wala. O baka naman kinakampihan mo na siya? Tumingin si Chloe kay Solar na may matinding pagkasuklam. Mula nang dumating yang babaeng iyan, nag-iiba ka na, Clark. Nag-iiba na ang lahat dito. Huminga ng malalim si Clark, pinipigilan ang sariling sumagot pa ng masakit. Alam niyang walang patutunguhan ang pakikipagtalo kay Chloe kapag ganito ito kagalit. Kailangan ni Solar ng pahinga. Lalabas na ako. Tumingin siya kay Solar. Magpagaling ka. Ang mga salitang iyon, bagamat simple, ay may dalang bigat at pag-aalala. Lumabas si Clark ng silid, iniwan ang dalawang babae. Si Solar ay napapikit na lang, lalong sumama ang pakiramdam dahil sa tensyon. Si Chloe naman ay humarap sa kanya, ang mga matay puno pa rin ng galit. Huwag kang masyadong umasa, Solar, sabi ni Chloe, ang boses ay puno ng babala. Kahit ano pang gawin mo, o kahit ano pang gawin ni Clark para sa'yo, hindi ka magiging katulad ni Mama. At hinding-hindi ka magiging parte ng pamilyang ito. Pagkatapos noon, padabog na lumabas si Chloe,
isinara ng malakas ang pinto. Naiwan si Solar na nanginginig, hindi lang dahil sa lagnat, kundi dahil na rin sa mga masasakit na salita ni Chloe. Ang panyo ang mga inisyal, bakit parang ang lahat ng bagay ay konektado kay Elena? At si Clark, bakit parang may tinatago ito? Samantala, sa labas ng silid, napasandal si Clark sa pader, napapikit. Ang mga salita ni Chloe ay tumatagos. Pinoprotektahan mo ba siya? Inaamin niya sa sarili niya. May kung anong nag-udyok sa kanya na protektahan si Solar. Pero bakit? Dahil ba sa utang na loob sa pagliligtas nito kay Don Rafael? O dahil sa mga pahiwatig na unti-unti niyang nakikita, mga pahiwatig na nagdudugtong kay Solar sa nakaraan ng mga Buena Vista? O baka naman may iba pang dahilan? Isang dahilan na nagsisimula ng mabuo sa kanyang puso, isang damdaming pilit niyang itinatanggi. Ang mga halik ng kaginhawaan na idinulot ng pag-aalaga niya kay Solar kanina ay napalitan ngayon ng mga halik ng pagdududa at pagkakasala sa kanyang isipan. Makalipas ang ilang araw mula nang magkalagnat si Solar, medyo bumuti na ang kanyang pakiramdam. Ang tensyon sa pagitan niya at ni Chloe ay nananatili, ngunit mas pinipili na lang ni Solar na iwasan ito hanggat maaari. Si Clark naman ay tila mas naging mailap, bagamat paminsan-minsan ay nahuhuli niya itong sumusulyap sa kanya na may kakaibang ekspresyon. Isang umaga, naisipan ni Don Rafael na ipaayos ang isa sa mga lumang silid sa ikalawang palapag ng mansyon. Dati raw itong silid-aralan ng kanyang yumaong asawa, at kalaunan ay naging imbakan na lang ng mga lumang gamit. Nais niyang gawin itong maliit na library. Nagpresenta si Solar na tumulong sa paglilinis, para naman may magawa siya at hindi lang palaging nakaupo. Pumayag naman si Don Rafael, natutuwa sa kasipagan ng dalaga. Habang nagliligpit si Solar ng mga lumang libro at inaalis ang alikabok sa mga lumang kasangkapan, napansin niya ang isang malaking, kupas na larawan na nakasabit sa pader. Larawan ito ng isang tanawin, isang lumang simbahan na napapalibutan ng mga puno. Medyo tagilid ang pagkakasabit nito. Nang subukan niyang ituwid, naramdaman niyang tila may kung anong matigas sa likod ng kwadro. Dahil sa kuryosidad, maingat niyang inalis ang larawan sa pagkakasabit. Sa likod nito, nakita niya ang isang maliit na pinto, halos kasing laki lang ng isang libro, na nakakubli sa dingding. Mukhang isang lihim na kompartimento. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may isang maliit na kahon na gawa sa maitim na kahoy, mukhang napakatagal nang naroroon. Maalikabok ito at may kaunting agyo. Maingat niya itong kinuha. Medyo mabigat ito para sa kanyang laki. Umupo si Solar sa isang lumang silya, ang puso niya ay medyo kumakabog. Ano kaya ang laman nito? Dahan-dahan niyang itinaas ang takip ng kahon. Sa loob, may ilang mga bagay, isang pares ng maliliit na sapatos ng sanggol na gawa sa sinulid, isang pilak na suklay na may mga batong nawawala na, isang maliit na kwintas na may pendant na hugis araw at isang nakatuping sulat. Ang papel ay naninilaw na sa katagalan, tinali ng isang kupas na pulang laso. Kinuha ni Solar ang liham. Nanginig ang kanyang mga kamay habang kinakalas niya ang laso. Ang sulat kamay sa labas ng sobre ay elegante, ngunit tila nagmamadali, para sa aking anghel. Dahan-dahan niyang binuklat ang liham. Ang tinta ay medyo kumupas na, ngunit nababasa pa rin. Sa anak kong nawala, aking munting sinag ng araw, panimula ng liham. Napahinto si Solar. Sinag ng araw. Parang pamilyar. Iyon ang palayaw sa kanya ng kanyang tiya Adeling noong bata pa siya. Pero impossible. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Hindi ko alam kung saan ka man naroroon ngayon, kung ligtas ka ba, kung masaya ka ba. Bawat araw, bawat gabi, dinarasal ko na sana inasa mabuti kang kalagayan. Ang sakit ng pagkawala mo ay parang isang tinik na nakabaon sa aking puso, isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Ikaw ang aking liwanag, ang aking pag-asa. Pinilit nila akong paniwalain na wala ka na, ngunit ang puso ng isang ina ay hindi basta-basta sumusuko. Habang binabasa niya ang mga salita, nagsimulang manlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman sa dibdib. Bigla, may mga pira-pirasong imahe ang sumulpot sa kanyang isipan, mga malabong alaala ng kanyang kabataan na matagal na niyang kinalimutan, o marahil, pinilit niyang kalimutan.
Isang malabong imahe ng isang babaeng may mahabang buhok na kumakanta sa kanya ng oyari ang amoy ng sampagita ang pakiramdam ng malambot na mga kamay na humahaplos sa kanyang buhok, isang maliit na kwintas na may pendant na hugis araw na palagi niyang isinusuot. Napahawak si Solar sa kanyang dibdib. Ang kwintas. Naalala niya, mayroon siyang ganoong kwintas noong bata siya. Nawala raw iyon noong minsang maligo sila sa ilog ng kanyang tiyahin. Ang kanyang tiyahin na palaging sinasabi sa kanya na ulila na siya, na ang mga magulang niya ay namatay sa isang aksidente. Sana, balang araw, magkita tayong muli, aking munting Elena Solar. Tandaan mo, mahal na mahal ka ni Mama. Palagi kang nasa puso ko hanggang sa aking huling hininga. Elena Solar. Halos hindi makahinga si Solar. Ang pangalan sa liham ang mga alaala ang kwintas na nasa kahon. Ang lahat ay tila nagtutugma. Siya ba ang nawawalang anak na tinutukoy sa liham? Siya ba si Elena Solar? Nanginginig niyang kinuha ang kwintas mula sa kahon. Ito nga iyon. Ang pendant na hugis araw. May maliit na gasgas pa ito sa gilid, tanda ng minsang pagkakabagsak niya noon. Hindi maaaring magkamali. Napatakip siya sa kanyang bibig, pinipigilan ang hikbi na gustong kumawala. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Matagal na siyang nangungulila sa isang pamilya, sa isang ina. Posible kayang ito na ang kasagutan. Sakto namang bumukas ang pinto ng silid. Si Chloe. Mukhang hinahanap siya nito. Nang makita ni Chloe si Solar na umiiyak, hawak ang liham at ang kahon, agad na nagbago ang ekspresyon nito. Mula sa pagtataka, napalitan ito ng galit. Anong ginagawa mo dito? At ano yang hawak mo? Matigas na tanong ni Chloe, lumalapit. Hindi agad nakasagot si Solar, gulong-gulo pa rin ang isip at damdamin. Nakita ni Chloe ang mga gamit sa loob ng kahon, ang sapatos ng sanggol, ang suklay, ang kwintas. At ang liham na hawak ni Solar. Nanlaki ang mga mata ni Chloe. Kilala niya ang mga gamit na iyon. Mga gamit iyon ng kanyang ina. Mga gamit na matagal na nilang hinahanap. Saan mo nakuha yan? Sigaw ni Chloe, ang boses ay puno ng akusasyon. Magnanakaw ka ba? Hindi. Nautal na sabi ni Solar. Nakita ko lang to dito sa likod ng larawan. Sinungaling. Agad na lumapit si Chloe at walang sabi-sabing inagaw ang liham mula sa kamay ni Solar. Hinablot din nito ang kahon. Wala kang karapatang hawakan ang mga gamit ng mama ko. Lalo na iyang liham na iyan. Ang mukha ni Chloe ay namumula sa galit. Pero, Chloe, kailangan kong malaman. Pakiusap ni Solar, nanginginig ang boses. Malaman ang ano? Na isa kang oportunista na handang gawin ang lahat para lang makapasok sa pamilyang to. Iniska ni Chloe ang liham at lalo siyang nagalit. Akala mo ba dahil may nabasa ka dyan, may karapatan ka na? This is private. This is ours. Sinubukang abutin ni Solar ang liham. Chloe, parang awa mo na di. Pero itinulak siya ni Chloe. Lumayas ka. Lumayas ka sa pamamahay na to. Hindi ka namin kailangan dito. Sa gitna ng komosyon, hindi na malaya ni Chloe na bago pa niya tuluyang maagaw ang liham, nagkaroon ng pagkakataon si Solar na mabilis na kunan ito ng litrato gamit ang luma niyang cellphone. Isang ugali na natutunan niya para sa mga importanteng dokumento. Isang kopya. Isang ebidensya. Nang makita ni Chloe na tila hindi natitinag si Solar, mas lalo itong nagpanting ang tenga. Hindi ka aalis? CJ. Ako ang magpapaalis sa'yo. Akmang tatawagin na ni Chloe ang mga gwardya. Pero bago pa man iyon mangyari, tumayo si Solar, pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kaninang pagkalito at sakit ay napalitan ng isang bagong determinasyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Chloe. Maaari mo akong paalisin dito, Chloe, sabi ni Solar, ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Pero hindi mo mapipigilan ang katotohanan. Ipinakita niya ang screen ng kanyang cellphone, kung saan nakikita ang kopya ng liham. Ang mga mata niya ay namumula, ngunit may determinasyon. Kailangan kong malaman ang totoo, bulong ni Solar, mas para sa sarili niya kaysa kay Chloe. Kailangan kong malaman kung sino talaga ako. Napatigil si Chloe, gulat sa tapang na ipinakita ni Solar. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pag-aalala.
Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga sumunod na araw matapos ang insidente sa lumang silid ay puno ng hindi maipaliwanag na tensyon sa mansyon. Si Solar ay mas piniling manahimik at magmasid, hawak ang kopya ng liham na tila isang susi sa kanyang nakaraan. Si Chloe naman ay halatang balisa, palaging nakabantay kay Solar, at tila ba may kung anong pinangangambahan. Si Don Rafael, na napansin ang kakaibang kilos ng dalawa, ay nagsimula na ring maghinala. Ang hindi alam ni Solar at Chloe, si Clark, sa utos na rin ni Don Rafael na lihim na naapektuhan sa mga narinig niyang usapan tungkol sa liham, ay gumawa na ng paraan. Gamit ang isang hibla ng buhok ni Solar na nakuha niya mula sa suklay nito, na may pahintulot na rin mula kay Solar na gulong-gulo pero umaasa, at isang luma ngunit na itagong personal na gamit ni Doña Elena. Palihim siyang nagpagawa ng SCT test sa isang pinagkakatiwalaang laboratorio. Ang resulta ay kakarating lang. Isang gabi, ipinatawag ni Don Rafael sina Solar, Chloe, at Clark sa kanyang pribadong pag-aaralan. Ang silid ay malaki, napapalibutan ng mga estante ng libro, at may isang malaking mesa na gawa sa mahogany sa gitna. Ang hangin ay mabigat, halos mahipo ang tensyon. Nakaupo si Don Rafael sa kanyang silya, ang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay may dalawang dokumento, isang brown envelope na naglalaman ng resulta ng AQ test, at isang lumang, medyo naninilaw na birth certificate. May mga bagay tayong kailangang pag-usapan, panimula ni Don Rafael. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Tumingin siya kay Chloe pagkatapos ay kay Solar. Si Chloe ay hindi mapakali sa kanyang kinaupuan. Si Solar naman ay tahimik lang, naghihintay, ang puso ay kumakabog. Si Clark ay nakatayo sa gilid, ang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay nakatutok sa bawat galaw. Kinuha ni Don Rafael ang brown envelope. Dahan-dahan niya itong binuksan at inilabas ang resulta. Tinitigan niya ito ng matagal, na para bang binabasa niya ito sa unang pagkakataon, kahit na alam na niya ang nilalaman. Pagkatapos, tumingin siya kay Solar, isang tingin na puno ng hindi maipaliwanag na emosyon, lungkot, panghihinayang, at marahil, kaunting pag-asa. Solar, sabi ni Don Rafael, ang boses ay bahagyang nanginginig. Ang SCT test nagpapatunay na ikaw nga ang anak ni Elena. Napasinghap si Solar. Kahit na inaasahan niya ito, ang marinig ang kumpirmasyon ay ibang klase pa rin ang epekto. Naramdaman niya ang pangingilid ng kanyang mga luha. Sa wakas, ang katotohanang matagal na niyang hinahanap. Ngunit bago pa man makapagsalita si Solar, ibinaling ni Don Rafael ang kanyang tingin kay Chloe. Ang kaninang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng galit. Isang malamig at nakakapasong galit. At ikaw, Chloe, sabi ni Don Rafael, ang boses ay tumigas. Kinuha niya ang birth certificate. Alam mo ba kung ano to? Nanginginig na umiling si Chloe, ang mukha'y namumutla. Ito ang birth certificate na ipinakita mo sa akin noon, patuloy ni Don Rafael, ang bawat salita ay may diin. Ang birth certificate na nagsasabing ikaw si Chloe Elena Buenavista. Ang birth certificate na ginamit mo para makuha ang tiwala ko, para makapasok sa buhay ko, para angkinin ang hindi sayo. Ang boses ni Don Rafael ay tumaas na, puno ng sakit at pagkadismaya. Pero alam mo ba kung ano ang masakit, Chloe? Ang birth certificate na tupek. Ibinagsak ni Don Rafael ang dokumento sa mesa. Isang malaking kasinungalingan. Katulad ng lahat ng ipinakita mo sa akin. Biglang napahagulgol si Chloe. Tumayo siya at lumuhod sa harap ni Don Rafael, hinawakan ang mga kamay nito. Lolo! Lolo, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Ang kaninang pagmamataas ay nawala, napalitan ng desperasyon. Patawad? Matapos mo akong lokohin ng ganito katagal, sigaw ni Don Rafael, pilit binabawi ang kanyang mga kamay. Lolo, hindi ko po sinasadya, umiiyak na sabi ni Chloe. Noong una, gusto ko lang po talagang makatulong. Mahirap po ang buhay namin noon. Nakita ko po ang picture ni Mama Elena sa mga lumang gamit ng nanay ko, na dati palang kasambahay dito. Sabi ng nanay ko, kamukha ko raw siya. At may nabasa akong balita na hinahanap niyo pa rin ang nawawala niyong apo. Naisip ko lang na baka ito na ang pagkakataon para umangat kami sa buhay. Ang pag-amin ni Chloe ay parang isang bombang sumabog sa silid. Si Solar ay napatakip sa bibig, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Si Clark naman ay napabuntong hininga,
ang hinala niya noon pa ay nagkatotoo. Kaya gumawa kayo ng peking birth certificate. Ginamit mo ang pangalan ng anak ko, tanong ni Don Rafael, ang galit ay maihalong matinding sakit. Opo, Lolo. Pero naging totoo po ang pagmamahal ko sa inyo. Kayo na po ang naging pamilya ko, patuloy na pagmamakaawa ni Chlo. Lolo, ako lang ang kasama mo sa hirap nitong mga nakaraang taon. Ako ang nag-alaga sa'yo. Hindi ba't may halaga rin iyon? Umiling si Don Rafael, ang mga matay puno ng luha. Ang pundasyon ng relasyon natin, Chlo, ay isang malaking kasinungalingan. Paano ako magtitiwala pa sa'yo? Lolo, please bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Pero si Don Rafael ay tila hindi na nakikinig. Napahawak siya sa kanyang ulo, napaupo ng mabigat sa kanyang silya, tila ba biglang nanghina. Pinaniwala ko ang sarili ko sa kasinungalingan, bulong niya, ang boses ay puno ng pagsisisi at sakit. Hinayaan kong bulagin ako ng pangulila ko kay Elena, hinayaan kong maniwala sa isang bagay na gusto kong maging totoo, kahit na sa kaloob-looban ko, alam kong may mali. Tumingin siya kay Chlo, ang mga matay puno ng pagod at pagkadismaya. Hindi na kita kayang pagkatiwalaan pa, Chlo. Masakit man, pero kailangan mong umalis. Ang mga salitang iyon ay parang isang hatol kay Chlo. Tumigil siya sa pag-iyak. Dahan-dahan siyang tumayo, ang mukha ay basang-basa ng luha, ngunit ang kaninang pagmamakaawa sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng ibang emosyon. Isang malamig na determinasyon. Put! Ganon lang kadali para sa inyo, Lolo, sabi ni Chlo, ang boses ay mapait. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa inyo, itatapon niyo lang ako na parang basura. Hindi sumagot si Don Rafael. Nakatingin lang ito sa kawalan. Tumingin si Chlo kay Solar, isang tingin na puno ng galit at panunumbat. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. Mula nang dumating ka, sinira mo ang lahat. Wala akong ginagawang masama, Chlo, mahinahong sagot ni Solar, kahit na naaawa siya sa kalagayan nito. Wala. Mumisi si Chlo ng mapakla. Tingnan natin kung magiging masaya ka ba dito. Tumalikod si Chlo at naglakad palabas ng silid. Hindi na siya lumingon pa. Bago siya tuluyang mawala sa pinto, huminto siya saglit. Hindi siya nagsalita, ngunit ang huling tingin na ibinigay niya kay Solar ay puno ng hindi maitatagong puot, isang pangako ng hindi pa tapos na laban. Nang makaalis na si Chlo, bumagsak ang katahimikan sa silid. Si Don Rafael ay nakayuko pa rin, tila ba dinadala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Si Solar ay lumapit, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang tagumpay ng pagkatuklas sa kanyang tunay na pagkatao ay nabahira ng lungkot at awa para kay Chlo, at sakit para kay Don Rafael. Si Clark naman ay lumapit kay Don Rafael, inabutan ito ng isang basong tubig. Don Rafael, ayos lang po ba kayo? Dahan-dahang itinaas ni Don Rafael ang kanyang ulo. Tumingin siya kay Solar, ang mga matay puno ng luha. Elena anak ko di. At doon, sa gitna ng sakit at katotohanan, niyakap niya si Solar ng mahigpit, isang yakap na matagal na nilang parehong hinintay. Lumipas ang ilang linggo mula nang mapaalis si Chlo sa mansyon. Ang buhay ni Solar, o mas tamang sabihin, ni Elena Solar Buenavista, ay nagsimula ng magkaroon ng bagong anyo. Opisyal na siyang kinilala ni Don Rafael bilang kanyang tunay na apo, ang nawawalang anak ni Doña Elena. May mga legal na prosesong inaayos, ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagtanggap at pagmamahal na sa wakas ay naramdaman niya mula sa isang tunay na pamilya. Ngunit sa kabila ng bagong kaligayahan, may isang bahagi sa puso ni Solar na hindi pa rin matahimik. Si Chlo. Ang alaala ng sakit na idinulot nito, ang mga masasakit na salita, ang panloloko, lahat iyon ay sariwa pa rin. May galit siyang nararamdaman, isang galit na natural lang para sa isang taong niloko at sinaktan. Ngunit kasabay ng galit, mayroon ding bahid ng awa. Naaalala niya ang desperasyon sa mga mata ni Chlo noong gabing iyon, ang pagmamakaawa nito. Naiintindihan niya, kahit papaano, kung saan ito nanggagaling, kahit hindi niya kinukonsinti ang ginawa nito. Isang hapon, naisipan ni Solar na dalawin ang puntod ng kanyang ina, si Doña Elena. Ito ang unang pagkakataon na pupunta siya roon bilang opisyal na anak, hindi na bilang isang estranghero. Sinamahan siya ni Clark. Ang sementeryo ay tahimik, malinis, at napapaligiran ng mga mayayabong na puno. Ang puntod ni Doña Elena ay simple ngunit elegante,
gawa sa puting marmol, at may mga sariwang bulaklak na palaging inaalay ni Don Rafael. Habang papalapit sila, natigilan si Solar. May isang babaeng nakaluhod sa harap ng puntod, nakatalikod sa kanila. Nakayuko ito, ang mga balikat ay nanginginig, tila ba umiiyak. Kahit nakatalikod, kilala ni Solar kung sino ito. Si Chloe. Nagkatinginan sina Solar at Clark. Hindi nila inaasahan ito. Akala nila ituluyan ng naglaho si Chloe matapos itong mapaalis sa mansyon. Dahan-dahang lumapit si Solar. Narinig niya ang mahinang hikbi ni Chloe. Mama Elena, patawarin niyo po ako. Patawad po sa lahat eh. Bulong nito sa pagitan ng mga iyak. Hindi ko po sinasadya. Gusto ko lang naman pong magkaroon ng pamilya. Napahinto si Solar. Ang mga salitang iyon, puno ng pagsisisi at sakit, ay tumago sa kanyang puso. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay tila ba biglang nabawasan, napalitan ng isang komplikadong emosyon, awa, pag-unawa, at kaunting lungkot. Nakita niya ang sarili niya kay Chloe, ang parehong pangulila sa isang pamilya, ang parehong pagnanais na mahalin at tanggapin. Magkaiba lang sila ng paraan. Hindi na malaya ni Chloe ang pagdating nila hanggang sa maramdaman nito ang kanilang presensya. Nag-angat ito ng tingin, ang mga mata ay namumugto at pula. Gulat at hiya ang gumuhit sa kanyang mukha nang makita sina Solar at Clark. Agad siyang tumayo, pinunasan ang kanyang mga luha. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Chloe, ang boses ay paos. Dinadalaw ko ang mama ko, mahinahong sagot ni Solar. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Si Chloe ay nakayuko, hindi makatingin ng diretsyo. Si Solar naman ay pinagmamasdan lang ito. Aalis na ako, sabi ni Chloe, akmang tatalikod na. Chloe, sandali, pigil ni Solar. Humarap si Chloe, naghihintay. Hindi alam ni Solar kung ano ang sasabihin. Gusto niyang magalit, gusto niyang manumbat. Pero nang makita niya ang kalagayan ni Chloe, ang tunay na pagsisisi sa mga mata nito, parang nawala ang lahat ng iyon. Si Clark, na kanina patahimik, ay lumapit kay Solar at marahang hinawakan ang braso nito. Solar, sabi niya, ang boses ay malumanay. Hindi mo kailangang patawarin ngayon kung hindi ka pa handa. Ang pagpapatawad ay isang proseso. Pero tandaan mo, ikaw lang ang makakabuo sa sarili mo. Hindi ang galit, hindi ang sakit. Ikaw. Tumingin si Solar kay Clark, pagkatapos ay kay Chloe. Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam kung kaya na kitang patawarin ngayon, Chloe, sabi ni Solar, ang boses ay tapat. Masyadong malaki ang sakit na idinulot mo. Pero naiintindihan ko. Napatingin si Chloe kay Solar, may bahid ng gulat sa kanyang mga mata. Umalis ka na, Chloe, sabi ni Solar. Magsimula ka ulit. Patunayan mo sa sarili mo na kaya mong magbago. Tumango si Chloe, hindi makapagsalita. May kinuha siya sa kanyang bulsa, isang nakatuping papel. Iniabot niya ito kay Clark. Pakibigay na lang sa kanya, sabi nito, tumutukoy kay Solar. Pagkatapos, walang lingon-likod, mabilis itong naglakad paalis, hanggang sa tuluyang maglaho sa kanilang paningin. Iniabot ni Clark ang liham kay Solar. Binuksan niya ito. Sulat kamay ni Chloe. Pumunta sila sa isang lugar na malapit sa dagat, isa sa mga paboritong lugar ni Doña Elena, ayon kay Don Rafael. Umupo si Solar sa isang malaking bato, nakatanaw sa malawak na karagatan. Ang hangin ay sariwa at ang tunog ng mga alon ay tila ba nagbibigay ng kapayapaan. Binasa niya ang liham ni Chloe. Solar, o dapat ko na bang sabihing Elena Solar? Hindi ko alam kung paano sisimulan to, siguro sa salitang patawad. Alam kong hindi sapat yon para sa lahat ng nagawa ko. Niloko ko kayo, sinaktan kita, inagaw ko ang dapat sana isayo. Walang excuse sa mga ginawa ko. Naging makasarili ako, nabulag sa pangarap na hindi naman talaga para sa akin. Noong una, galit na galit ako sa'yo. Kasi pakiramdam ko, inagaw mo ang lahat sa akin. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Hindi mo inagaw. Ibinabalik lang sa'yo ang tunay mong pag-aari. Siguro nga, ito ang karma ko. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad. Alam kong mahirap yon. Pero sana, balang araw, dumating yung panahon na yon. Aalis na ako. Magsisimula ako ulit sa malayo. Susubukan kong itama ang mga mali ko, kahit sa sarili ko na lang.
Siguro, ito na ang paraan para makabawi ako, kahit konti. Salamat pa rin kahit papaano. Dahil sa'yo, natuto ako. Natutunan kong harapin ang katotohanan kahit gaano pa kasakit. Hanggang sa muli, kung may muli pa nga. Nagkakamali. Clody. Habang binabasa ni Solar ang liham, ang mga luha ay kusa ng tumulo mula sa kanyang mga mata. Mga luhang hindi na lang dahil sa sakit, kundi dahil na rin sa pag-unawa at kaunting awa. Ang liham ay simple, walang paligoy-ligoy, ngunit ramdam niya ang sinseridad sa bawat salita. Tumingala si Solar sa langit, pinunasan ang kanyang mga luha. Ang dagat sa kanyang harapan ay tila ba sumasalamin sa lawak ng kanyang nararamdaman. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Ngunit alam niya, para sa sarili niyang kapayapaan, kailangan niyang subukan. Hindi kita kayang mahalin bilang kapatid, Chlo, bulong ni Solar sa hangin, na para bang naririnig siya nito. Pero hindi rin kita kayang kamuhian ng tuluyan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Solar ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Ang isang malaking tinik ay tila ba nabunot. Ang daan patungo sa tunay na paghilom ay nagsisimula na. Makalipas ang ilang buwan, ang buhay sa mansyon ng mga Buenavista ay unti-unting bumabalik sa normal, ngunit may bagong sigla, bagong pag-asa. Si Elena Solar Buenavista, na dati kilala lang bilang Solar Madrigal, ay dahan-dahan nang niyayakap ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi na siya ang babaeng puno ng alinlangan at takot. Sa tulong ng kanyang lolo Rafael at ni Clark, natututunan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa, taglay ang pangalan at dignidad ng isang Buenavista. Isang gabi, may isang maliit at pribadong salu-salo na inihanda si Don Rafael. Ito raw ay para opisyal na ipakilala si Solar sa ilang malalapit na kaibigan at kasamahan sa negosyo. Pinakiusapan ni Don Rafael si Solar na isuot ang isa sa mga pinakapaboritong damit ni Doña Elena, isang eleganteng bestida na kulay perlas, simple ngunit may angking karangyaan. Habang nakatayo si Solar sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid, pinagmamasdan ang kanyang refleksyon, hindi niya maiwasang mamangha. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang gusgusing si Solar na napadpad lang sa mansyon. Ang babaeng iyon ay may tindig, may kislap sa mga mata, at may ngiti na abot hanggang puso. Ang bestida ay tila ba isinukat para sa kanya. Sa isang iglap, nakita niya hindi lang ang sarili niya, kundi pati na rin ang isang bahagi ng kanyang ina. Ang ganda mo, iha, sabi ng isang pamilyar na boses mula sa pintuan. Si Don Rafael, nakangiti. Kamukhang-kamukha mo ang iyong ina. Ngumiti si Solar. Salamat po, Lolo. Handa ka na ba? Tanong ng matanda, inaalok ang braso nito. Tumango si Solar, huminga ng malalim at kumapit sa braso ng kanyang lolo. Handa na siya. Sa sala, naroon na ang ilang mga bisita. Mga taong may impluwensya sa lipunan, mga matagal ng kaibigan ng pamilya Buenavista. Nang makita nila si Solar, kasama si Don Rafael, isang sandali ng katahimikan ang namayani na sinundan ng mga bulungan ng paghanga. Tumayo si Don Rafael sa gitna ng sala, kinuha ang atensyon ng lahat. Mga kaibigan, panimula niya, ang boses ay puno ng diin at pagmamalaki. Ngayong gabi, nais kong ipakilala sa inyo ang isang napaka-espesyal na tao sa aking buhay. Matagal siyang nawala, ngunit sa wakas, nagbalik na siya. Tumingin siya kay Solar ng may pagmamahal. Mga kaibigan, narito ang aking apo, ang tunay na tagapagmana ng pangalan ng aming pamilya si Elena Solar Buenavista. Isang masigabong palakpakan ang sumunod. Ngumiti si Solar, isang ngiting maihalong pasasalamat at kaunting hiya. Sinalubong niya ang mga bati at paghanga ng mga bisita. Sa gabing iyon, naramdaman niya ang tunay na pagtanggap, hindi lang bilang apo ni Don Rafael, kundi bilang siya, si Elena Solar. Matapos ang ilang oras ng pakikisalamuha, medyo napagod si Solar. Nagpaalam siya sandali at lumabas sa hardin para makalanghap ng sariwang hangin. Ang hardin ay tahimik at iluminado ng mga maliliit na ilaw. Ang amoy ng mga bulaklak ay nakakakalma. Nag-iisa ka yata? Napalingon si Solar. Si Clark, papalapit sa kanya, may dalang 2 kopitan ng champagne. Medyo nakakapagod pala ang makipag-socialize, nakangiting sabi ni Solar, tinanggap ang inalok na inumin. Nasasanay ka na ba? Tanong ni Clark, tumabi sa kanya sa isang bangkong bato. Unti-unti, sagot ni Solar. Pero mas gusto ko pa rin dito sa hardin. Tahimik. Nagkatinginan sila.
Sa mga mata ni Clark, may isang kakaibang kislap na ngayon lang napansin ni Solar ng ganito kalinaw. Isang kislap ng paghanga, pagmamahal at pag-asa. Solar o dapat ko na bang sabihing Elena, panimula ni Clark, medyo nahihiya. Solar na lang, Clark. Yun pa rin naman ako, nakangiting sabi ni Solar. Tumango si Clark. Solar, alam kong marami kang pinagdaanan. At marami pang darating. Pero gusto ko sanang malaman mo na nandito lang ako. Huminga ng malalim si Clark, tila nag-ipon ng lakas ng loob. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may maliit na diamante sa gitna. Hindi ito magarbo, ngunit elegante at puno ng sinseridad. Solar, sabi ni Clark, ang boses ay seryoso ngunit puno ng lambing. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Solar. Alam kong hindi ito ang pinakagranding paraan. Pero gusto kong simulan ang buhay na ito kasama ang tunay mong pangalan at sana, kasama rin ako. Yumuko siya ng bahagya. Solar Buenavista, mahal kita. Pakasalan mo ako. Natigilan si Solar. Ang puso niya itila ba gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan ito. Si Clark, ang laging seryoso at tahimik na si Clark, ay nag-aalok sa kanya ng habang buhay. Sa kabila ng lahat ng nangyari, sa kabila ng kanyang nakaraan, narito ito, nagmamahal sa kanya ng buong buo. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, mga luha ng kaligayahan. Ngumiti siya, isang matamis at totoong ngiti. Clark T. Bago pa man makasagot si Solar, sa di kalayuan, sa may gilid ng hardin na medyo madilim, may isang aninong nakatayo. Si Chloe. Nakatanaw ito sa kanila, ang mukha ay hindi gaanong makita dahil sa dilim, ngunit halata ang kanyang presensya. Isang sandali itong tumingin na parang pinoproseso ang kanyang nakikita. Pagkatapos, walang anumang sinabi, dahan-dahan itong tumalikod at naglakad palayo, tuluyang naglaho sa kadiliman. Walang galit, walang inggit. Tila ba isang tahimik na pagtanggap, isang huling pamamaalam. Hindi na ito napansin ni Solar at Clark na abala sa kanilang sariling mundo. Tumingin si Solar kay Clark, ang mga matay nagniningning. Clark, sabi niya, ang boses ay puno ng pagmamahal. Pakakasalan kita. Isinuot ni Clark ang singsing sa daliri ni Solar. Perpekto. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit, sa ilalim ng mga bituin, sa gitna ng hardin na naging saksi sa maraming kabanata ng kanilang buhay. Habang nakayakap kay Clark, napatingin si Solar sa kalangitan. Ang mga bituin ay tila ba mas nagniningning ngayong gabi. Maraming pagsubok ang kanyang pinagdaanan, maraming sakit at luha. Ngunit sa huli, natagpuan niya hindi lang ang kanyang tunay na pamilya, kundi pati na rin ang tunay na pag-ibig, at higit sa lahat, ang kanyang sarili. Hindi ko pinili ang simula ko, sabi ni Solar sa kanyang sarili, isang matatag na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pero pipiliin ko kung paano ako magtatapos. At sa piling ni Clark, sa ilalim ng mga bituin, alam ni Elena Solar Buenavista na ang kanyang bagong kabanata ay puno ng pag-asa, pagmamahal, at walang katapusang kaligayahan. Ang tunay niyang apelyido ay hindi lang isang pangalan, kundi isang simbolo ng kanyang paglalakbay, ng kanyang katatagan, at ng kanyang maningning na kinabukasan. Mga minamahal kong mambabasa at tagapakinig. Una sa lahat, nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa paglalaan ninyo ng oras, sa inyong walang sawang pagsubaybay, at sa pakikiisa sa paglalakbay ng ating mga tauhan, lalo na ni Solar, mula sa unang kabanata hanggang sa ating pagtatapos. Ang inyong presensya, kahit sa simpleng pagbabasa o pakikinig, ay malaking bagay para sa isang manunulat na tulad ko. Kayo ang nagbibigay buhay at kulay sa bawat salitang aking isinusulat. Sa totoo lang, ang pagsulat ng kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa akin. May mga pagkakataong napapangiti ako kasabay ng kilig ni Solar at Clark, may mga sandaling halos maiyak ako sa mga pagsubok na pinagdaanan ni Solar, at may mga pagkakataong kinakabahan ako sa bawat revelasyon na parating. Ang pagbuo sa bawat karakter, lalo na kay Solar na sumisimbolo sa katatagan, at kay Chloe na nagpakita ng kahinaan, ngunit may pagnanais ding magbago, ay parang pag-aalaga ng isang halaman, kailangan ng tiyaga, pag-unawa at pagmamahal. Isa sa mga hindi ko malilimutang bahagi ay ang pagsisikap na mailarawan ang yaman ng ating kultura,
mula sa init ng isang pamilyang Pilipino hanggang sa simpleng jeepney ride na sumasalamin sa ating pang-araw-araw na buhay. Nais ko sanang madama ninyo ang bawat emosyon, ang bawat kilig, tampuhan, at pag-asa na sinubukan kong ihabi sa bawat pahina. Kung mayroon man akong nais na maiwan sa inyong mga puso at isipan mula sa kwentong ito, iyon ay ang ilang mahalagang aral sa buhay. Una, ang kapangyarihan ng pag-ibig, hindi lang ang romantikong pag-ibig, kundi pati na rin ang pag-ibig sa pamilya at sa sarili. Pangalawa, ang kahalagahan ng pagpapatawad. Hindi ito madali, ngunit ito ang susi sa tunay na paghilom at kapayapaan ng kalooban. Pangatlo, ang katatagan sa harap ng mga pagsubok. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdaraanan, ngunit ang mahalaga ay kung paano tayo babangon at haharapin ang bukas. At higit sa lahat, ang paghahanap at pagtanggap sa ating tunay na pagkatao, na kahit anong unos pa ang dumating, may liwanag pa ring naghihintay. Hindi natin laging mapipili ang simula ng ating kwento, ngunit nasa ating mga kamay kung paano natin ito wawakasan. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong lahat na mag-iwan ng inyong mga komento at saloobin. Ano ang inyong naramdaman habang binabasa ang kwento? Aling bahagi ang pinakagumising sa inyong damdamin? Sino sa mga karakter ang inyong minahal o marahil kinainisan? Ang inyong mga pananaw ay napakahalaga sa akin. At kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Solar at ng mga Buenavista, sana'y maibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, at sa iba pang mahilig sa mga kwentong pumupukaw sa puso. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa ating muling pagkikita sa mga susunod pang kwento. Naway patuloy tayong makahanap ng inspirasyon at pag-asa sa bawat pahina ng buhay. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.